ako na, ano. And we're live. Live na Hello, ba comics agad? people. Hello, comics people. So, kasama ko ngayon si BK Peña at meron siyang bagong comics kasama Ano ako si... bagong chismis? No, Ano ako rin, ano ng libreng book. Kasi ako nag-layout ng mga book ko na eh. Oh. Pero gusto ko talagang paliparin yun. Pero yung tuwa, hindi ikaw. Hindi ako yun. Ayun. Gio, hindi siya kita sa camera eh. Hello comics people, kasama ko ngayon si BK Peña ng Chop Suey Comics. Kumusta yung sales ng bago niyong libro, BK? Okay naman, steady lang. Kasi yung sa akin, ano, okay naman. Pero bukod pa yung nakalagay dun sa Comiket, ano yun, booth. Okay. Para sa mga hindi pa kilala masyado si BK, can you please introduce yourself, BK, to the comics people? Nasa BK, si BK na may mga previous episode na, pero Sa unang guest. sa mga unang guest yan, no? Hello, comics people. I'm BK Peña. I took a sabbatical, pero ngayon nagtatry ulit kasi may mga bagong book release. May bago kami for Comiket, Book of Creation. Si Paulo Heras yung author. Tapos si Ramark Masangkay of Peacemates yung nag line art. Tapos si Borg Sinaban yung nag art direct. Tapos ako sa colors. Kamusta naman yung production ng libro na yun, BK? How was your experience dun sa paggawa ng libro? Noon, as with yung every collaborators, kasi di ba, kahit tayo nagko-collab, kada kakolab mo naman, iba yung workflow nyo. So, nung una, mabagal kasi nagkakapaan, tapos so yun, eventually nag-pick up. Ayun. Okay naman. Gaano katagal siya? Yung simula nung nag-umpisa hanggang sa natapos? Siguro may 2 years. 2 years? Oo, may 2 years yun. Matagal din, ha? Oo. Pero, yun, may a few months yata mula nung natapos namin na inantay yung pick-off for release. Siguro natapos namin yung late last year, December, early this year. So may mga 3-6 months siyang Ayun. Kamusta naman ka-collaborate si Ramark dito sa comics? Ang dami kong gusto reklamo, men. Joke lang. Okay si Ramark. Ang dami na namin din na collab na yun, hindi nga na locally published. So, okay naman. Nakasabi siya kami ng workflow. Paganda yung drawing ni Ramark. Super science siya ngayon. Grabe. Ginagawa ko ngayon pala, pipicture ko ng mga bibili nung gawa namin. Tapos, sinesend ko sa kanya kasi siyempre gusto niya sana nandito. Tapos, niloko nga siya. Sabi ko, papagawa ko siya ng standee para kita siya ng mga tao. Parang Duterte lang. Ganyan. Tama. Ganun naman talaga kapag absent. Parang nasa hagen. Ganyan yung idea. Ay, andito pala kami sa Philippine International Comics Festival live. It's 2:30 in the afternoon and medyo nagpipick up pa lang yung tao. Live ba yan? Live yan. Punta kayo dito ngayon sa SM Mega Mall, Mega Trade Hall 2. Yan, nandito kami para magbenta sa inyo ng maraming comics. So ito yung isa sa mga comics events na talagang comics yung bida, maraming comics. Center. At merong international guest din. So kung gusto nyo makakabili ng mga international comics at nandito rin yung mga creators, pwede kayong pumunta Till 8 p.m. Till 8 p.m. Ayan. So far, BK, how was your experience ngayon or kahapon at ngayon dito sa Philippine International Book Festival? Okay naman, masaya. Lalo na yung siyempre, nag-sabbatical nga ako. Ngayon ko lang nakikita uli yung mga ibang creatives. Kahapon, masaya. I don't know kung familiar kayo kay Sir Kim Unidad. Tapos Kim Unidad, yeah. yes. Friend ko yun sa Facebook. Yun. Di ba writer siya dati sa Kick Fighter? Di syempre, vocal talaga ako sasabi sa kanya kahapon. Alam niyo sir, kaya ako nagdo-drawing dahil din sa inyo Kasi, Kick Fighter. Kick Fighter. Laki na influensya ko nung So, sila Sir Gilbert. Yeah. Sila Sir Louis Antonio. Artist ni Sir Kim siya, Sir Louis. So, yeah.
Yan. Kwentuhan mo naman kami, BK, sa Kick Fighter. So, naalala mo ba kung paano mo siya na-discover? Napadaan ka ba sa palengke? Ay, may Kick Fighter! May tindahan kami sa palengke na so marami kaming Hi, sir. A8, pero di ko naman makita yung A8. Kasi nandito ako Nampush ako ni Mel ng Nakalive tayo. Sige lang. Yun. So, meron kayong May tindahan kami sa palengke. So, malapit sa newsstand. So, easy access talaga ako sa Bata Batuta, sa Funny Comics, saka sa Kick Fighter. Tapos may Kick Fighter doon. Yes. Napupunta yung kinikita. Minsan. So, mga ilang taon ka nun nung nakita mo yung Kick Fighter? 1920s pa nun Hindi, joke. 8 years old, mga ganun. Tapos anong reaction mo nung nakita mo yung cover ng Kick Fighter? Ay, parang Street Fighter, ganun ba? Hindi naman. Hindi ko malala kung alam ko na yung Street Fighter nun Parang nauna ko silang nakita. Mas naunang mong nakita yung Kick Fighter kaysa sa Street Fighter. If anything, yung mga ibang alam ko na may influence ng Western na Jim Lee, early X-Men days ni Jim Lee, parang ganon. Parang lahat yata ng mga artist nun, Jim Lee yung Jim Lee yung idol Kaya nun, nakita ko, tapos parang na-amaze ako kasi may local comics na na may influence ni Jim Lee. So yun yung ko. Ayun. Tapos after nung Kick Fighter, sinubaybayan mo siya every week? Oo. Tapos, nagkaroon pa nun ng Dragon Ball Z ba? Di Di ba meron pa nung mga ganon? Oo. Ayun. After nun yun. Sa Funny Comics yata yun Hindi, nagkaroon siya ng Dragon Force. Alam mo yung Dragon Force? Pero meron din nung nung parang tsaka yung parang mga wrestler naman yung ginawa nila ng version. Pero sila pa rin. Comics din. Ayun. Ang saya ng panahon na yun, parang hindi pa masyadong mahigpit sa copyright. Gawan mo ng parody lahat, anything. Ang lingering na question sa akin for the law kung paano sila nagre-release ng comics nun. So, kahapon, nung nandiyan si Sir Kim, yan yung tanong ko sa kanya, Sir, kasi kami, pagka nag-release kami ng work these days, ganito. Tapos, nung time nyo, walang social media, walang Facebook. So, paano kayo mag-release ng libro? Yun yung tanong ko sa kanya kahapon. So, parang, na rin na, gano'n na nga lang. Parang mas direct sila sa masa. So, pagka nila, diretso talaga sa comic stand. Tapos, paano nila alam kung mabenta or hindi yung comics nila? Yan, hindi ko natanong. Kasi siguro may sinasabi siguro ng mga nagbebenta, ay, ubos na yung comics. Pa-order ako ng mas marami next week. Ganon. Probably, yeah. Hindi, kasi naalala ko nun, nagkakaubusan din talaga Kasi nun, may mga bungi ako na issue dun sa collection ko nung time na yun dahil nalito ko nung bili. Ako personally, hindi ko siya nasubaybayan. Ang sinubaybayan ko kasi Funny Comics. Pero recently, bumili ako ng isang copy for para lang magkaroon ako ng copy kasi alam ko sikat na sikat yung Kick Fighter noon. Bukod sa Kick Fighter, ano pa yung ibang kinolek mo, BK? Nasira yung recording natin. Yung Funny, Bata Batuta, may horror pa nun, horror comics, Nightmare. Hiwaga, ganun. Ang Hiwaga ba mostly Hindi ako naging fan nun Hiwaga is horror siya. Horror din. Yun, horror. Terror. Sikat dun, horoscope. Hindi ako nagbibasa nun. Madrama-drama na yata ba yun nung panahon na yun? Ano yun parang may magsisend ng story. Parang maalala mo kaya, okay. Tapos gagawin nilang comics. Yun. Bata pa ako nun, wala pa hilig sa ganun. Kaya hindi ko siya konelekta. Ako nakikita ko kasi binabasa ng iba. Ako kasi Funny Comics, sila horoscope. Minsan nakikibasa ako. Ayun. BK, ngayong bumalik ka ulit sa comics, kasi last week ba yung DoodleCon? Okay, last week na DoodleCon. So hindi pa naman comics event yun, iba yun Parang Doodle convention. Ngayong nandito ka na ulit sa isang comics convention. Anong feeling na matagal kang nawala at ngayon bumalik ka? Masaya seeing old faces and new
ones that I usually just follow sa Facebook. Si Fred, tsaka yung si Godheart. Ang galing. Ay, grabe. Paano ako nung mga works nun? Grabe si Godheart. Nung una ko siyang nakita yung Godheart, akala ko hindi siya ginawa ng Pinoy. Akala ko ano siya, yung international comics. Yung pala Pilipino yung gumawa. Galing. Ang dalawang yan. Ayun, tapos sino-sino yung mga bago mong nakilala dito sa Pick-Off so far? Na hindi mo pa kilala before ka na nag-hiatus? Ang alam ko na pero ang mas recent ko lang na mga nakaka-interact si si Wincy Ong, si Makoy, kasi parang nag-hiatus din si Makoy tapos last Pick-Off lang siya bumalik. So kahit matatagal na sila, doon ko lang uli sila na tapos yun nga, si Sean ng Godheart, si Fred nung Hiraya, yun. Ang mga halls, meron ka na bang nabili o wala pa? Wala, umiiwas ako eh. Ako pag may bumili sa akin, yun ang ipang bibili ko din. Umiiwas ako eh. Ayun. Hindi ko binabasa eh. Natatabak, wala akong oras kasi magbasa ngayon eh. Nangyayari. For work na eh, no? Oo, nangyayari. Gustuin ko man, nangyayari. Magandang ano yan eh, magandang pag-usapan. BK, bakit kaya ganun, no? Kapag ikaw yung gumagawa ng comics, minsan, bihira kang makapagbasa ng comics. Hindi ko rin alam. Pero, napag-usapan namin yan ni TJ Katakutan. Nag-usap na rin kami na parang ganyan na. Parang, alam mo ba, na hindi ako nagbabasa ng comics. Pero minsan nagbabasa naman ako eh. Pero alam mo yun, not as much as I used to. Ang ginagawa ko sa kanya, kukolektahin ko siya na haul. Kasi, pagka nagkaroon ako ng gusto ko na magbasa, binabasa ko siya ng dire-diretso. Tapos kaya kong magbasa ng ilang yung isang haul ko sa isang event, kaya kong basahin ng isang upuan. Ang ngayon kaso, this past few, hindi ako nagbabasa talaga. Kaya hindi ako bibili muna kasi tatamba ko lang din eh. Sa bagay. BK, paano mo na ma-manage yung schedule kasi ang dami mong pinagsasabay-sabay na projects? How do you allocate your time sa mga projects na ginagawa mo? Kasi marami yan, hindi lang iisa, marami kang pinagsasabay-sabay. Eh di syempre, parang ikaw, hindi natutulog. Iba yung akin, meron kaming newborn, eh hindi ako natutulog. Eh pero kung comics, alam mo naman na yun yung pinakamadaling bigyan ng deficit pagka kulang ka na sa oras. Eh di magpuyat ka, di ba? Oo, sabagay. Yun lang, every other, hindi mo na mapapahaba eh. So, yung travel time sa paghatid ng anak, di nahaba sige, yun. Bigyan mo kami ng glimpse sa iyong work schedule. So, anong oras ka natutulog sa gabi? Maaga ako matulog sa gabi, mga around 9-ish. Pero, maaga rin akong magising. Okay, so 9 a.m. matutulog ka hanggang anong oras? Minsan nagigising na ako ng 2-3 a.m. Tapos ano na yun, dire-diretso na ako nun. Pero di kagad comics yun. Ang usual na ano nun ay may phase na ano eh, na ang workflow ko ay Sige, naka-selfie yan. Oo, ay kaya. Shout out kay Ray Magbanwa. Si Ray. Kung yan. Yan. Sige. Ano yan? Yung sa usual day. Oo. Start at 2. May point na ang una kong ginagawa ay yung mga admin works. Yung emails. Check ako kung anong available jobs dun sa usually Upwork. So, constantly naghahanap ka ng jobs? Oo. Sabagay, pag freelance ganun eh, no? Post ko na isang araw. This year, 35 na yung nasubmit ko. So, sa mga ganun, halimbawa, nag-submit ka ng 30 na proposal, ilan dun yung nagto-turn around na yung nag-hit na sale? Yung recent ngayon, sa 35, ang na-hit ko lang na naging project ay isa. Pero, yung two new clients na nangyari sa akin kasi isa ay siya yung lumapit sa akin from Upwork pero dahil pleasant surprise dahil doon sa local community, may mga ibang existing din ako, so okay lang sa akin na yung doon
isa lang yung nakuha ko. Kasi may existing naman na client pool. Yun. Tsaka, ano yan eh, ang natutunan ko over the years being a freelancer, it's just like any relationship. Ano siya eh, hindi siya yung normal na mindset na nag-apply ka, tapos hindi nag-work kasi hindi ka natanggap. Pero where in reality, hindi mo rin gusto yung kliyente. Kaya gusto mo rin siyang, hindi mo siya gusto katrabaho. So, yan. Ayun. So, naghahanap ka ng mga ganyan leads, nag-a-apply ka, di ba? Tapos, anong susunod dun sa schedule mo sa isang araw? Kailan ka nagsusimulang mag-drawing? Simula mag-drawing, Umaga usually pagkatid na sa mga bata. So, after 9 na yun. Kasi, hands-on din ako doon sa ibang chores sa bahay eh. Like yung mga pets, linis ng mga linis ng motor, linis ng sasakyan, linis ng garahe, ganyan. Tapos sa tinubata, yun, 9-ish start yun. Tapos Diretso na? O paputol-putol din siya? may putol yun, yung the usual lang. Break sa kain, tapos may afternoon na pa kasi magang na-start. Pero mga 30 minutes lang yun, tapos dire-diretso na uli yun. Tsaka may ano yun, ako saan ko nakuha yun eh, parang dapat daw healthy na hindi ka nakaupo ng lengthy. So, every 20-something minutes, tatayo ka ng mga 5 minutes, tapos balik din. So, yun yung mga usual na breaks. At tapos hanggang anong oras ka nag-work ng drawing? Hanggang ano na yung gabi na? O hindi naman? Hanggang gabi na yung gano'n na yung putol-putol, na breaks lang na yung ang susundin ko na lang naman sa hapon si Tia, mga 50 minutes na sundo lang yun lang yung break ko. Tapos, yun. Kung isa-sum total mo lahat ng work, yung nakaupo ka at nagdo-drawing, mga ilang oras kaya yan per day? Hindi siya yung usual na 8 hours. Mga 6 siguro ang average ko per day. Madami na rin yun, ha? Tsaka parang iniiba-iba ko yung roles. Kaya rin siguro pagka nagka-collab tayo, iba rin yung role. May inker, penciler, o kaya colorist, letter. Pag nakakagulpe, pag puro, halimbawa, isa lang. nagugulpe, parang nagsawa ako. Ikaw ba, gano'n ka rin? Oo. Kaya nga, ang dami kong ginagawa eh. Minsan nag-i-edit ng video, minsan nagpo-photography, nagko-comic. Nakakasawa talaga pag isa lang. Siya parang may nabasa akong ganun na parang mas productive ka and mas spread mo yung mo pagka yung ganun yung ginawa mo. Hindi ka mapo-burnout pero multiple disciplines yung ginagawa mo. Sa lahat ng mga ginagawa mo, ano yung pinaka-favorite mo, Vicky? Pagkukulay, pag-i-inking, pag-penciling, or pag magbabayad na yung kliyente? Hindi. Hello po. Ang pinaka-favorite ko ay mag-color and mag-inks. Yeah. Medyo hindi ko... Masaya naman mag-pencil. Pero feeling ko ano siya? Sige. Penciling parang feeling ko, taxing, pinaka-taxing gawin. Maraming isip ang kailangan mong gawin kapag pencil eh. Yung kulay, yun din, nag-iisip ka rin sa kulay eh. Yung inking medyo konting automatic ako sa inking coloring kaysa mag-pencil. Yung inking parang pwede kang makinig ng podcast. Pati siguro sa pagkukulay. Pero sa pag-pencil, minsan mahirap mag-concentrate kapag maingay eh. Tsaka hindi ko siya magawa sa labas ng bahay. Baka dito dala ako ng pang-ink ko tsaka pang-color. Pero hindi ko kaya na mag-pencil. Ang hirap lang na wala kang monitor for references. Oo nga. Ako kasi ginagawa ko ganun setup eh. Parang may dalawang monitor, script, reference, tapos yung dito yung tablet, doon ako nagdo-drawing. Yeah. Ano yung mas gusto mo? Yung nagdo-drawing sa labas o nagdo-drawing sa studio? Or ano sa tingin mo yung advantage ng both? At disadvantage? Yung most of the time, for the longest time, sa Loob ka? Sa studio ako nagdo-drawing. Pero
Wala eh. Lalo nung... May iPad na, no? Oo. Tsaka may point na si Ria, nung wala pa kaming sariling center, parati niya kailangan pumasok sa trabaho, syempre. I-attend ko siya. So, napipilitan ako mag-work sa mga cafes, ganyan. Yung ngayon, na ako parang change of environment. Doon ako parati ngayon nagtatrabaho sa garden. Na-set up ko yung garden namin na yun. So, parang saya no? Maraming halaman. Tapos pagka yun yan, magbe-break time ka every 20 so minutes. Yan, check out yung dahon, may pang-replant, ganyan. Tapos pagka, yun, laro-laro sa mga aso. So far sa akin, yun yung nag-work kasi, unlike pagka sa coffee shop kasi ang hassle naman, Minsan maingay nga sa coffee shop eh. Tsaka ang hirap iwanan ng gamit. Magsi-CR ka, hindi ka makatagal. Yun doon, dahil lugar namin yun. Kahit buong gabi ko iwanan doon yung mga gamit ko, okay lang yun eh. Yun. So, favorite spots ko ngayon yung garden to draw. Saya naman. Garden. Speaking of garden, merong garden anthology ang Historia Comics. Okay. Hey, Hi ka, naka-live kami sa Indie Comics Podcast. TK. Shout out TK Tarantadong Kalbo, the famous, world famous tumindig creator. Ayun. So BK, ano yung ma-advise mo sa nahihirapang mag-manage ng kanilang oras at nahihirapang maghanap ng time makapag-drawing? Ako nag-therapy kasi ako kaya Iba yun. Hindi men, it all starts with the mental health eh. So, di ba? Parang tipong, my sabbatical and everything else came from, magulong utak eh. So, ayun, isa yun. Healthy mind, healthy body. Yeah. So, isa yun. Tapos yung sa time, next question, time management. Oo. Kasi maraming artist at tao talaga hirap sa time management. Parang in a nutshell, ibabalik mo dun sa healthier mindset kasi I've learned to prioritize and you've learned to cut those things that hindi pwede mong gawin. So ayun. Halimbawa, case in point, Upwork. Ang dami mong pwede sabihin sa Upwork kasi pugad siya ng mga yung mapagsamantalang kliyente. Tapos yung may Upwork fees pa, di ba? Na hindi rin Pero yung naging mindset ko doon, kung hindi ko gagawin yun, tapos parati akong online na nasa Facebook, tapos puro wala ka naman, mag-doom scrolling ka lang doon eh. So, magandang magbabad sa Upwork. Ganun ginawa ko. So, hinati ko siya. So, parang take pero chance lagi ka dito. rin nagpo-Facebook, nakikita ko post ka ng post. Wala ko usap din eh. Inverter ako eh. Nasa bahay lang ako, nasa garden lang ako. Hindi post ako ng post. Maraming artist ang inverter. Hi sir. Lumipat siya dun. Sakahan tayo. Facebook Live. Hi kayo. Shout out. Ayun. So, yun nga. Isipin mo, ang dami ka ng time ngayon mag-post sa Facebook. Mas marami dati, di ba? So, ako nakatambay ako marketplace, FB marketplace. Isipin mo, gagastos ka. Pero men, nung sasabi sa akin nung therapist ko nga, retail therapy is still therapy. So, di ba? Okay lang pang-clear yun. din ng head yun, di ba? Mag-hi tayo. Si RH, hi guys, miss ko na kayo, haha. Anyari, laro tayo. RH, laro kayo ni BK para mawalan siya ng oras mag-drawing. Ayun. Thank you BK Peña. Where can we follow you sa iyong mga socials, your art account? Yung website ko, bkpena.com. Sa IG ko, bkpena. Sa Facebook, di ako gano'ng active. Personal account na lang, adyan na lang ako. Para makita niyo yung mga post niya about his motorcycle and animals. Yeah. Thank you, comics people. Nandito kami sa Philippine International Comics Festival. Dito, Biligay Comics. Hanggang hanggang anong oras ba to? 8. Hanggang 8 p.m. So, punta kayo. Kung hindi kayo makakapunta, okay lang. Order kayo online. Order kayo online. Secret HQ, tsaka... Library Angelo.
Yeah, Libre Angelo. Nandun yung mga comics namin. Bye-bye, comics people! Next live.